Naging mahirap para kay Danilo na alisin sa kanyang pag-iisip na mayroong ibang lalaki ang kanyang asawa. Kaya ang teorya ng mga kaanak ni Sally, lalong lumaki ang hinala ni Danilo nang may ibang lalaki si Sally. Pinagsimulan ito ng matinding away at nauwi nga sa di umano'y pagbabaril ni Danilo kay Sally. Yung kasing selos, kunya siya sa talagang nakakamatay ang selos. Yung inggit, diba, nakakamatay din yan. Pero paano nga ba lubusang mapapatunayan sa korte na ang nangyari kay Sally ay hindi isang kaso ng suicide, kundi parricide? Isang mahalagang impormasyon tungkol kay Sally ang ibinahagi ng isa sa kanyang mga kamag-anak. Pinasisinungalingan nito ang aligasyon na si Sally mismo ang bumaril sa kanyang sarili. Sa naging resulta ng otopsiya kay Sally, sa kanang sentido pumasok ang bala sa kanyang ulo. Pero ayon sa pinsan niyang si Marivic, si Sally ay isang kaliwete. Kaliwete po kasi si Sally. Kapag nagsusulat po siya, kumakain siya, kaliwa po ang madalas niyang gamitin. Ipinaliwanag sa amin ng isang medical legal expert ang kahalagahan sa kaso ng impormasyong ito. Kung ang biktima natin is kaliwete, yung baril nandito sa kaliwang kamay niya, tapos tututok niya sa sarili niya, mag-iiba po ang trajectory. Magiging pataas po at patalikod ang trajectory ng bala natin. Dito po, iba po ang naging resulta at trajectory ng bala natin. Pinasinungalingan ito ng kampo ni Danilo at ng ilang taong madalas nakakasama ni na Danilo at Sally. Sinasabi nilang kanang kamay daw ang madalas na gamitin ni Sally sa mga pangunahin niyang gawain at aktibidad. Right-handed ba o left-handed si Sally? Right-handed po. Pero mas pinakinggan ng korte ang testimonya ng mga kaanak ni Sally. Simula pagkabata, alam na nila yung, kung alam na nila yung isa't isa, di ba? Ito mga kilala na nakasama ito sa bahay. Kaya hindi pa niya ganong alam. Mas mayroong personal knowledge sa akin palagay, yung kamag-anak isa rin sa kilalang nakasama. Samantala, nagbigay din ng sariling bersyon ng kwento sa korte si Danilo. Pagpasok ko po sa kwarto namin, meron po akong nakitang upos ng sigarilyo. Danilo, makinig ka. Bago kita lokohin, magpapakamatay muna ako. Samantala, nagbigay din ng sariling bersyon ng kwento sa korte si Danilo. Pagpasok ko po sa kwarto namin, meron po akong nakitang upos ng sigarilyo. Sally, bakit may sigarilyo dito? Nasunog yung carpet, oh. Ba, ewan ko sa'yo. Kulong naman naninigarilyo dito sa loob ng bahay, di ba? Sally, kapag ka nalaman kung may lalaki ka, Bakit? Anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Ha? Ganon? Danilo, makinig ka. Bago kita lokohin, magpapakamatay muna ako. Sally, ano ka ba? Sira ba ulo mo? May bala to, oh. Bakit? Alam mo, hindi ko kaya? Sally! Ang mga pahayag na ito ni Danilo sa korte, iba sa mga isinalaysay niya sa mga investigador. Matatandaan na sa pahayag niya kay PO3 Escobedo, sinabi niya na siya ang nag-abot ng baril kay Sally. Sige, ito. Kung guilty ka talaga, eto, Sally. Pakamatay ka. Pakamatay ka! Nakita ng korte ang pagbago-bago ng testimonya ni Danilo. Sa puntong iyon, mas tumibay ang mga ebidensya na nagpapatunay na hindi suicide ang nangyari kay Sally. Wala namang direktang ebidensya na nagtuturo kay Danilo sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Ang mga ebidensya namang inihain ng panig ng biktima ay tugma at nagpapatibay lalo na si Danilo ang bumaril kay Sally, na higit na matimbang kumpara sa mga kaduda-dudang ebidensyang na unang ipresenta sa korte ng kampo nila Danilo. Base doon sa mga circumstantial evidence at mga salaysay ng testigo natin, unang-una, yung mag-asawa nag-aaway bago mangyari yung insidente. Pangalawa, yung baril na nakuha sa crime scene, pag-aari mismo ni Danilo. Silang dalawa lang sa kwarto nung mangyaring insidente. No? So, dalawang bagay lang, nagpakamatay ka o pinatay siya ni Danilo. Pero wala tayong makita sapat na dahilan para gawin yon ni Sally para magpakamatay. April 24 taong 2004, hinatulan ng Quezon City Regional Trial Court ng guilty si Danilo sa salang pagpatay
sa kanyang asawa. Kasalukuyan niyang binubuno ang sentensyang reklusyon perpetua o mula 20 hanggang 40 taong pagkakulong sa kasong parricide. Samantala, sinubukan ng Quezon team na kunin ang panig ni Danilo, pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Nag-iwan na lang siya ng isang liham para maiparating ang kanyang saloobin sa mga nangyari. Ito na po ang pinakamalagim at masalimuot na pangyayari sa buong buhay ko. Nasa halos 17 taon nang lumipas. At sa palagay ko ay habang buhay ko nang dala ang walang katulad na sakit ng kalooban sa pagkamatay ng aking mahal na asawa. At nangungulungan pa sa hatol na reklusyon perpetua sa pangyayari na hindi ko ginawa. Pinagpapasa Diyos ko na lamang po